Ang kwento ng pagtubols, Kabanata 57, Espiritualismo. Ang doktrina ng natural na immortalidad ay naghanda ng daan para sa modernong espiritismo. Kung ang mga patay ay pinapasok sa kinaroroonan ng Diyos at mga banal na anghel, at binigyan ng pribilehiyo ng kaalaman na higit sa kung ano ang taglay nila noon, bakit hindi sila dapat bumalik sa lupa upang liwanagan at turuan ang mga buhay? Paano matatanggihan ng mga naniniwala sa kamalayan ng tao sa kamatayan ang dumarating sa kanila bilang banal na liwanag na ipinapahayag ng mga niluwalhating espiritu? Narito ang isang daluyan na itinuturing na sagrado, kung saan gumagawa si Satanas para maisakatuparan ang kanyang mga layunin. Ang mga nahulog na anghel na sumusunod sa kanyang utos ay lumilitaw bilang mga mensahero mula sa daigdig ng mga espiritu. Habang sinasabing dinadala ang buhay sa pakikipag-usap sa mga patay, ginagamit ni Satanas ang kanyang nakakabighaning impluwensya sa kanilang mga isipan. Siya ay may kapangyarihan kahit na dalhin sa harap ng mga tao ang hitsura ng kanilang mga yumaong kaibigan. Ang peke ay perpekto, ang pamilyar na hitsura, ang mga salita, ang tono, ay muling ginawa ng may kahangahangang pagkakaiba. Marami ang naaaliw sa katiyakan na ang kanilang mga mahal sa buhay ay nagtatamasa ng kaligayahan ng langit, at nang walang hinala ng panganib ay nakikinig sila sa mga mapang-akit na espiritu at mga doktrina ng mga demonyo. Kapag sila ay naakay na maniwala na ang mga patay ay talagang nagbabalik upang makipag-usap sa kanila, pinalalabas ni Satanas ang mga taong pumasok sa libingan na hindi handa. Inaangkin nila na sila ay masaya sa langit, at maging sa mga matataas na posisyon doon, at sa gayon ang pagkakamali ay malawak na itinuro na walang pagkakaiba ang ginawa sa pagitan ng matuwid at masama. Ang mga nagpapanggap na mga bisita mula sa mundo ng mga espiritu kung minsan ay nagsasabi ng mga pag-iingat at mga babala na nagpapatunay na tama. Pagkatapos, habang nagkakaroon ng kumpiyansa, naghaharap sila ng mga doktrina na direktang nagpapahina sa pananampalataya sa kasulatan. Sa isang hitsura ng malalim na interes sa kagalingan ng kanilang mga kaibigan sa lupa, ipinapahiwatig nila ang pinakamapanganib na mga pagkakamali. Ang katotohanang sila ay nagsasabi ng ilang katotohanan, at kung minsan ay nahuhulaan ang mga mangyayari sa hinaharap, ay nagbibigay sa kanilang mga pahayag ng isang hitsura ng pagiging maaasahan, at ang kanilang mga maling aral ay tinatanggap ng maraming tao bilang kahandaan, at pinaniniwalaan ng buo, na para bang sila ang pinakasagradong mga katotohanan ng Biblia. Ang batas ng Diyos ay isinantibig, ang espiritu ng biyaya ay hinamak, ang dugo ng tipan ay ibinilang na isang bagay na hindi banal. Itinatanggi ng mga espiritu ang pagka-Diyos ni Kristo at inilalagay maging ang lumikha sa isang antas sa kanilang sarili. Kaya sa ilalim ng isang bagong pagbabalat kayo ang dakilang rebelde ay nagpapatuloy pa rin sa kanyang pakikidigma laban sa Diyos, na nagsimula sa langit at sa loob ng halos 6,000 taon ay nagpatuloy sa lupa. Marami ang nagsisikap na isaalang-alang ang mga espiritual na pagpapakita sa pamamagitan ng pag-uugnay sa mga ito ng buo sa pandaraya at panlilinlang sa bahagi ng medium. Bagamat totoo na ang mga resulta ng panlilinlang ay madalas na ipinapalagay na tunay na mga pagpapakita, mayroon ding mga markadong eksibisyon ng supernatural na kapangyarihan. Ang mahiwagang pagrampa kung saan nagsimula ang modernong espiritismo ay hindi resulta ng panlilinlang o tuso ng tao, ngunit ang direktang gawain ng mga masasamang anghel, na kung kaya't ipinakilala ang isa sa pinakamatagumpay na mga maling pagwasak ng kaluluwa. Marami ang mabibitag sa pamamagitan ng paniniwalang ang espiritismo ay isang impostor lamang ng tao, kapag iniharap ng harapan sa mga pagpapakita na hindi nila maaaring ituring na supernatural, sila ay malilinlang, at maaakay na tanggapin sila bilang dakilang kapangyarihan ng Diyos. Ang mga taong ito ay hindi pinapansin ang patuto ng kasulatan tungkol sa mga kababalaghan na ginawa ni Satanas at ng kanyang mga ahente. Sa pamamagitan ng tulong ni Satanas kaya nagagawa ng mga salamangkero ni Faraon na huwad ang gawain ng Diyos. Si Apostol Juan, na naglalarawan sa kapangyarihang gumagawa ng himala na mahahayag sa mga huling araw, ay nagpahayag. Gumagawa siya ng mga dakilang kababalaghan, na anupat pinababa niya ang apoy mula sa langit sa lupa sa paningin ng mga tao, at dinadaya ang mga nananahan, sa lupa sa pamamagitan ng mga himalang iyon na may kapangyarihan siyang gawin. Apokalipsis Kapitulo 13 versikulo 13-14. Walang mga pagpapanggap lamang ang ipinakikita rito. Ang mga tao ay nalinlang ng mga himala na may kapangyarihang gawin ng mga ahente ni Satanas, hindi na kanilang ginagawa.
Pangkukulam sa makabagong anyo. Ang mismong pangalan ng kulam ay hinahamak ngayon. Ang pag-aangkin na ang mga tao ay maaaring makipagtalik sa masasamang espiritu ay itinuturing na isang pabulan ng Dark Ages. Ngunit ang espiritismo, na nagbibilang ng mga nagbalik loob nito ng daan-daang libo, oo, ng milyon-milyon, na pumasok sa mga siyentipikong grupo, na sumalakay sa mga simbahan at nakahanap ng pabor sa mga katawan ng lehislatura, at maging sa mga korte ng mga hari, ang napakalaking panlilinlang na ito ay ngunit isang muling pagbabangon sa isang bagong pagbabalat kayo ng pangkukulam na hinatulan at ipinagbabawal noong una. Niloloko ni Satanas ang mga tao ngayon, gaya ng nilinlang niya kay Eva sa Eden, sa pamamagitan ng kapana-panakbik na pagnanais na makakuha ng ipinagbabawal na kaalaman. Kayo ay magiging gaya ng mga Diyos, ang sabi niya, nakakaalam ng mabuti at masama. Genesis Kapitulo 3 Versikulo 5. Ngunit ang karunungan na ibinibigay ng espiritualismo ay yaong inilarawan ni Apostol Santiago, na, hindi bumababa mula sa itaas, kundi makalupa, makaalaman, makadiablo. Santiago Kapitulo 3 Versikulo 15. Ang prinsipe ng kadiliman ay may dalubhasang pag-iisip, at mahusay niyang iniangkop ang kanyang mga tukso sa mga tao sa bawat iba't ibang kalagayan at kultura. Gumagawa siya ng may lahat ng panlilinlang ng kalikwan, upang makontrol ang mga anak ng tao, ngunit magagawa lamang niya ang kanyang layunin kapag kusang loob silang sumuko sa kanyang mga tukso. Yaong mga naglalagay ng kanilang sarili sa kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpapakasawa sa kanilang masasamang katangian ng pagkatao, hindi gaanong nakakaalam kung saan magtatapos ang kanilang landas. Ginagawa ng manunukso ang kanilang kapahamakan, at pagkatapos ay ginagamit sila upang sirain ang iba. Walang kailangang malinlang. Ngunit walang kailangang linlangan ng mga kasinungalingang pag-aangkin ng espiritismo. Binigyan ng Diyos ang mundo ng sapat na liwanag upang matuklasan nila ang silo. Kung walang ibang katibayan, sapat na para sa Kristiyano na ang mga espiritu ay walang pagkakaiba sa pagitan ng katwiran at kasalanan, sa pagitan ng pinakamarangal at pinakadalisay sa mga apostol ni Kristo at ang pinakatiwali sa mga lingkod ni Satanas. Sa pamamagitan ng pagre-represent sa pinakamababang tao tulad ng sa langit, at mataas na mataas doon, halos ipinahayag ni Satanas sa mundo, gaano man kakasamaan, hindi mahalaga kung naniniwala ka o hindi naniniwala sa Diyos at sa Biblia. Mamuhay ayon sa gusto mo, langit ang tahanan mo. Bukod dito, ang mga apostol, bilang personahe ng mga sinungaling na espiritong ito, ay ginawang salungat sa kanilang isinulat sa dikta ng banal na espiritu noong nasa lupa. Itinatanggi nila ang banal na pinagmulan ng Biblia, at sa gayon ay winasak ang pundasyon ng pag-asa ng Kristiyano, at pinapatay ang liwanag na naghahayag ng daan patungo sa langit. Pinaniniwalaan ni Satanas ang sanlibutan na ang Biblia ay kathang-isip lamang, o hindi bababa sa isang aklat na angkop sa kamusmusan ng lahi, ngunit ngayon ay hindi gaanong ituring o iwaksi bilang lipas na. At upang pumalit sa salita ng Diyos ay naglalahad siya ng mga espiritual na pagpapakita. Narito ang isang channel na ganap na nasa ilalim ng kanyang kontrol, sa pamamagitan nito ay mapapapaniwala niya ang mundo kung ano ang gusto niya. Ang aklat na hatulan siya at ang kanyang mga tagasunod ay inilalagay niya sa lilam, kung saan niya ito gusto, ang tagapagligtas ng mundo na ginawa niyang hindi hihigit sa isang karaniwang tao. At kung paanong ang Romanong bantay na nagmamasid sa libingan ni Jesus ay nagpakalat ng kasinungalingang ulat na inilagay ng mga pari at matatanda sa kanilang mga bibig upang pabulaanan ang kanyang pagkabuhay na mag-uli, gayon din ang mga mananampalataya sa mga espiritual na pagpapakita ay nagsisikap na ipakita na walang milagro sa mga kalagayan ng buhay ng ating tagapagligtas. Pagkatapos nitong hangarin na ilagay si Jesus sa likuran, tinawag nila ang pansin sa kanilang sariling mga himala, na ipinapahayag na ang mga ito ay higit na nakahihigit sa mga gawa ni Kristo. Ang sabi ng propetang si Isaias, kapag sinabi nila sa inyo, hanapin ninyo ang mga espiritista, at ang mga salamangkero na sumilip, at umuungol, hindi ba dapat hanapin ng isang bayan ang kanilang Diyos? Para sa buhay hanggang sa patay, sa kautusan at sa patuto, kung hindi sila magsasalita ng ayon sa salitang ito, ay sapagkat walang liwanag sa kanila. Isaias Kapitulo 8 Versikulo 19-20. Kung ang mga tao ay handang tumanggap ng katotohanang napakalinaw na sinabi sa mga kasulatan, na ang mga patay ay walang anumang nalalaman, makikita nila sa mga pag-aangkin at pagpapakita ng espiritismo ang paggawa ni Satanas na may kapangyarihan at mga tanda at kasinungalingan,
mga kababalaghan. Ngunit sa halip na ibigay ang kalayaang nakaayon sa laman na puso, at talikuran ang mga kasalanan na kanilang iniibig, ipinikit ng mga tao ang kanilang mga mata sa liwanag, at lumakad ng diretsyo, anuman ang mga babala, habang hinahabi ni Satanas ang kanyang mga silo sa kanila, at sila ay naging kanyang biktima. Sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig ng katotohanan, upang sila ay maligtas, sa makatuwid, magpapadala ang Diyos sa kanila ng matinding panlilinlang, upang sila ay maniwala sa kasinungalingan. Ikalawang Tesalonika Kapitulo 2 versikulo 10-11. Ang mga sumasalungat sa mga turo ng espiritualismo ay umaatake, hindi lamang sa mga tao, kundi kay Satanas at sa kanyang mga anghel. Sila ay pumasok sa isang paligsahan laban sa mga pamunuan at kapangyarihan at masasamang espiritu sa matataas na lugar. Si Satanas ay hindi magbubunga ng 1 pulgada ng lupa maliban kung siya ay itinaboy pabalik ng kapangyarihan ng makalangit na mga sugo. Ang mga tao ng Diyos ay dapat na makatagpo sa Kanya, tulad ng ginawa ng ating tagapagligtas, sa mga salitang nasusulat. Si Satanas ay maaaring sumipi ng kasulatan ngayon tulad ng sa mga araw ni Kristo, at kanyang babaluktutin ang mga turo nito upang mapanatili ang kanyang mga maling akala. Ngunit ang mga simpleng pahayag ng Biblia ay magbibigay ng mga sandata na makapangyarihan sa bawat labanan. Yaong mga tatayo sa panahon ng panganib ay dapat na maunawaan ang patuto ng mga banal na kasulatan tungkol sa kalikasan ng tao at ang kalagayan ng mga patay, sapagkat sa nalalapit na hinaharap marami ang haharapin ng mga espiritu ng mga demonyo na nagpapakilala sa mga minamahal na kamag-anak o kaibigan at ipahayag ang pinakamapanganib na maling pananampalataya. Ang mga bisitang ito ay aapela sa aming pinakamagiliw na pakikiramay at gagawa ng mga himala upang mapanatili ang kanilang mga pagpapanggap. Dapat tayong maging handa upang labanan ang mga ito sa katotohanan ng Biblia na ang mga patay ay walang nalalamang anuman, at na sila na lumilitaw sa gayon ay mga espiritu ng mga demonyo. Matagal nang naghahanda si Satanas para sa kanyang huling pagsisikap na linlangan ang sanlibutan. Ang pundasyon ng kanyang gawain ay inilatag sa pamamagitan ng katiyakang ibinigay kay Eva sa Eden, kayo'y hindi tiyak na mamamatay, sa araw na kayo'y kumain niyaon, kung magkagayo'y madidilat ang inyong mga mata, at kayo'y magiging parang mga Diyos, na nakakaalam ng mabuti at kasamaan. Genesis Kapitulo 3 versikulo 4-5. Unti-unti niyang inihanda ang daan para sa kanyang obra maestra ng panlilinlang sa pag-unlad ng espiritualismo. Hindi pa niya naabot ang ganap na katuparan ng kanyang mga disenyo, ngunit ito ay maaabot sa huling labi ng panahon, at ang daigdig ay madadala sa hanay ng maling akala na ito. Sila ay mabilis na nahihilo sa isang nakamamatay na seguridad, upang magising lamang sa pamamagitan ng pagbuhos ng puot ng Diyos. Dito nagtatapos ang Kabanata 57. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.